Abilino, ginamit ang pool ni Kim Chiu para sa commercial. Hindi pinalampas ng fans ang detalye sa summer campaign ni Paolo Abilino, partikular ang swimming pool na ginamit sa shoot. Napansin ng ilan ang umano'y pagkakahawig nito sa pool ni Kim Chiu, kaya nag-ugat ang espekulasyon na may free access ang aktor sa bahay ng Chinita. Samantala, hinangaan naman ng maraming netizens ang palibreng gasolina ni Kim at paayudang grocery sa mga labis na apektado ng pagtaas ng gasolina. Imbis nga raw kasi na nagpaunlak or imbis nga na magpaunlak ng engranding birthday party si Kimi, ay mas pinili nitong tumulong na lang sa mga jeepney at tricycle driver. Okay. So doon muna tayo sa swimming pool. Sa swimming pool. Alam mo, naniniwala ka ba? Naiisa lang talaga yung pool? para. Talaga. Kasi nagduda nga ako, papayag ba si Kimi na gamitin? Pero syempre naisip ko, ay oo nga, dahil nga naman meron ng namamagitan sa dalawang ito. Why not Poknat? At mind you, business-minded si Kim. Ang tanong natin, binayaran ba yung pool, yung paggamit ng pool, o dahil si Paolo ang bida sa commercial na yan, eh baka inilibre lang for the love of. Tingin ko may pay. May pay. Pero syempre, baka parang nga mas madali na lang ang shoot. Anyway, sinasabi mo naman, di ba, na parang doon na rin nakatira si Paolo. So, Wala naman akong sinabing doon wala nakatira. ba? Sinabi mo dati na parang naglilibing Sa iba. na. Sa iba. Chararat. So para hindi na hindi na hassle, doon na lang mas madali ang shoot. Kasi saka nandoon na rin si Kim eh. Kaya Baka nga. si Kim na rin ang nag-makeup. Wow. Grabe tipid naman ang paggawa ng commercial. Para sa kanya na lang napunta. Mali mo naman yung bayad sa makeup at saka yung bayad sa pool, pinang-ayuda na rin ni Kim doon sa mga jeepney drivers saka sa mga tricycle drivers. Pero ang ganda talaga ng samahan nitong dalawang ito. No? Kumbaga parang talaga namang hindi naman may access si Paolo, kundi siyempre kahit paano kung ano support talaga si Kim sa lahat ng mga ganap ni Paolo pagdating sa kanyang karera. Hindi lang naman yan, pati yung sinasabi kay din ni Nadine, Paolo naman na para sa future natin to. At saka sila rin naman, si Paolo rin naman ang gagamit ng pool na yan. Oo Silang nga. dalawa din naman. At yung kanilang magiging Junakis. Naku, nakadagdag ng dilulu. Pero natutuwa ako kasi ang saya-saya ng mga senior citizen. Talagang sila yung nagme-message na senior na sila. Again, buhay na naman sila itong past few days dahil sa sunod-sunod na ayuda. Hindi na po yan matatapos dahil tatawid na yan sa Kimpa World Tour. Pero teka muna dun sa paayuda. Ako nagulat talaga ako. Hindi ko talaga inaasan. Ang alam ko kasi, ang naiisip ko kasi nung sinabing paayuda ng gas lang. May kasama pa pala itong grocery items. At saka meron pang lala. Yes. Di ba, bongga? Siyempre, di ba? Hindi naman natin kino-compare yung iba, pero ito talaga compare mo na. Ako nga kinumpare ko na parang bakit ang dami-dami namang sikat na nag-birthday din, pero parang deadma lang, dumaan lang ang araw. Hindi naman yun ang gusto kong Ano sabihin. ba? Hindi, yung iba kasi, meron nagpagas, di ba? Pero wala silang grocery at wala silang panglala. Meron naman yung iba nagpa-discount. Sige, pangalanan natin. Si Donnie Pangilinan kasi nagsimula niyan eh. Okay. Yung pa-discount na yan. And then si Kailin Alcantara, di ba, nagpagas din sa mga jeepney at saka sa mga tricycle drivers. Napalakpakan din naman natin. Pero natatangi talaga itong si Queen Kim Chiu, na ayuda queen, na hindi lang nagpa-full tank, kumbaga nagpa-groceries pa at saka meron pang pagkain at nagpa-picture pa ng bonggang-bongga. Hindi, tsaka kitang-kita mo na na-enjoy niya talaga yung ginagawa Na-enjoy niya. Grabe yan, early in the morning yan nangyari. Kumbaga parang tulog pa tayo. Gising na siya to think na galing pa siya sa nung event niya nung gabi, yung party, yung dinner. Tsaka dami niyang ginawa nung araw na yon, nagpaayuda, nag-show, and then bumalik na naman sa ayuda. Nag-rehearsal. Yes. Ng kailang Kimpo World Tour. Tsaka parang naman niya, hindi na ako nagtaka kasi di ba ginagawa naman talaga niya. Even nung pandemic, nakita naman natin talagang ang lakas ng loob ni Kim Chiu na lumabas nung time na yon para magpaayuda naman. At saka even before pa, nagpapaayuda na yan si Kim. Yun nga. Ikaw, kung kakalkulahin, kung susumahin, magkano na kayo sa palagay mo? Lahat-lahat? Ayuda ni Kim, lahat-lahat. Well, nasa milyon na. Siyempre naman, 1,000. Ilang Hindi, milyon? mga 900,000. Talaga, ganun na agad yung pinakawalan niyang pera. Dito pa lang. For 20 years. So of Sabi ni 20 years. Carlos Miguel. Siyempre naman, mahigit na. Higit na ano? Mga 5 million. Hindi or lang. Or more, 10 mil. Baka nga sa close to 100 million Ay, yan. sobra na.
Hindi, pero kung totoo siguro mga 50 million, mga 20 o Ganon? 30 Ganon million. nakalaki? Sa 20 years, ha? Sa 20 years. Hindi ko na matandaan kasi yung mga iba pa niyang ayuda. Kasi Kasi yung... ano ko lang yung pandemic, and then yun nga diba, nagkaroon siya ng Cebu. garage, tapos ayun sa Cebu, yung pala pinakamalaki. Pinakamalaki milyon na sa mga 5 Yes, million yes, yun, yes. ha? Oo. Super Almost, laki mga nun. super Kasi laki talagang nun. paggawa ng bahay yun eh. Oo. Patulong yun eh. Pero alam mong gobyerno kasi dapat siguro, yung mga ganitong mga artista, mga personalities na namimigay ng ayuda, sana meron silang incentive. Na parang medyo sa tax, for example. Sa tax or kaya binibigyan ng award ng karangalan recognition. Oo nga. Yun naman talaga Yung mga dapat. ganun, para at least maka-engganyo din dun sa iba na tumulong. Ako nga naisip Incentive. ko, mas maganda pala talaga pag babaeng artista ang nagiging politiko eh. Parang feeling ko talagang nagagawa nila yung dapat gawin. Kasi si Kim nga, wala pa siya sa politics, pero grabe na yung pinakakawala niyang pera at pagtulong. Pero ako kung tutusin, parang ayaw mo. kong pumasok si Kim sa politics. Pero kung yan ang destiny niya na makapaglingkod sa mas maraming tao, go ako dyan. Sa showbiz, normal lang na napapadalas ang pagpunta ng isang tao sa bahay ng kaibigan o ka-close, lalo na kung may project sila o talagang malapit ang samahan. Pero iba na ang full access. Parang ibig sabihin nito ay parang bahay na rin niya iyon. At wala namang malinaw na kumpirmasyon mula sa kanila tungkol diyan. Posibleng galing lang ito sa observations ng fans. Halimbawa, madalas makita si Paulo sa events or posts ni Kim. Assumptions based sa closeness nila. O kaya exaggeration para mas kilig ang kwento. Kung tutuusin, kahit gaano pa sila ka-close, pribadong bagay pa rin ang access sa bahay ng isang tao. Hindi rin lahat ng nakikita online ay buong kwento. Real talk. Maganda kiligin. Pero mas okay pa rin kung i-base natin sa confirmed statements o actual interviews kaysa sa haka-haka lang. Sa balitang may full access sa bahay ni Kim Chiu si Paulo Avellino, mas masasabi ko na kulang ito sa matibay na basehan at posibleng pinalaking kwento lang. Sa totoo lang, sa showbiz culture, normal na maging close ang magka-love team o magkaibigan, bumisita sa bahay ng isa't isa, magkaroon ng comfort level dahil sa trabaho o personal na relasyon. Pero ang term na full access ay malalim at sensitibong claim. Parang ipinapahiwatig nito na may special o napaka-intimate na level ng relasyon na wala namang direktang kumpirmasyon mula kina Kim o Paulo. Mas realistic na interpretation, maaring close sila, posibleng bumibisita si Paulo. Pero hindi ibig sabihin nito na may full access na parang sariling bahay na niya iyon. Bakit kumakalat ang ganitong balita? Fans na naghahanap ng kilig at signs. Social media na mahilig mag-exaggerate, maliit na detalye na napapalaki. Bottom line, nakakakilig isipin kung fan ka. Pero sa ngayon, mas safe sabihin na speculation pa lang ito, hindi confirmed fact. Mas maganda pa rin umasa sa mga direct statements o interviews kaysa sa haka-haka. Kung pagbabasehan ang balitang may full access sa bahay ni Kim Chiu si Paulo Avellino, ang unang reaksyon diyan ay nakakaintriga at nakakakilig. Pero kailangan talagang himayin ng mabuti kung gaano ito katotoo. Sa showbiz, lalo na sa Pilipinas, sobrang bilis lumaki ng isang simpleng detalye. Pwedeng nagsimula lang ito sa isang sighting, isang post o isang kwento na nakita si Paulo sa bahay ni Kim. Tapos unti-unting naging madalas pumunta. Hanggang sa naging may full access na. Ganito kadalas nag-evolve ang chismis. Mula sa maliit na observation, nagiging malaking conclusion. Kung iisipin mo, ang salitang full access ay may mabigat na kahulugan. Hindi lang ito simpleng pagbisita. Parang sinasabi nito na, comfortable si Paulo sa personal space ni Kim, may tiwala si Kim sa kanya sa ganung level, at posibleng may special na relasyon beyond work. At dito na pumapasok ang kilig factor para sa fans. Dahil kung totoo man, parang indikasyon ito na hindi lang sila basta magka-love team o magkaibigan, kundi may mas malalim na koneksyon. Pero ang problema, wala namang malinaw na kumpirmasyon mula sa kanila mismo. Kaya kahit gaano ito ka-exciting, nananatili pa rin itong haka-haka. Isa pang angle na dapat tingnan ay ang privacy. Kahit public figures sina Kim at Paulo, may hangganan pa rin ang dapat alamin ng publiko. Ang bahay ay isang very personal na espasyo. Kaya kung may ganitong klaseng balita, dapat din nating tanungin, totoo ba ito? O masyado lang tayong nadadala ng interes at kilig? Sa totoo lang, posible namang close talaga sila.
Makikita naman sa mga interactions nila sa interviews, events o simpleng body language na may comfort at natural na chemistry. Pero ang pagiging close ay hindi agad nangangahulugan ng ganong level ng access o commitment. Mas grounded na pananaw. Oo, may closeness. Oo, may chemistry. Pero ang full access ay maaring exaggeration lang. At ito rin ang reality sa fandom culture. Minsan, mas nauuna ang interpretation kaysa sa facts. Lahat ng ngiti, tinginan o simpleng pagbisita ay binibigyan ng mas malalim na meaning. Sa huli, okay lang kiligin at mag-enjoy sa mga ganitong balita, lalo na kung fan ka ng tandem nila. Pero mahalaga pa rin na manatili tayong realistic. Hanggat walang direktang pahayag mula kina Kim Chiu at Paolo Avellino, mas tamang ituring ito bilang intriguing rumor, hindi confirmed truth. Kung tutuusin, minsan mas nakakakilig pa nga yung mystery, yung hindi sigurado, pero may possibility. May ilang dagdag pang anggulo na pwedeng tingnan tungkol sa balitang ito kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi lang sa kilig side, kundi pati sa mas realistic na perspektibo. 1. Image at career factor. Kung mapapansin, parehong maingat sina Kim at Paolo pagdating sa personal life. Hindi sila basta naglalabas ng detalye tungkol sa relasyon nila sa labas ng trabaho. Kaya kung may ganitong balita na biglang lumalabas, posible rin na. Napag-uusapan lang dahil sa kasikatan ng tandem nila o nadadagdagan ng kulay para mas mapag-usapan. Sa showbiz, minsan kahit walang kumpirmasyon, sapat na ang intriga para manatiling relevant ang isang love team. 2. Fan culture at expectations. Malakas ang influence ng fans sa ganitong klaseng balita. Kapag may nakita silang small interaction like pagbisita, paghatid o simpleng bonding, madalas itong binibigyan ng deeper meaning, ginagawang proof ng something more. Hindi naman malikiligin, pero minsan fans na mismo ang nagbuo ng kwento base sa gusto nilang mangyari. 3. Posibilidad versus realidad. Hindi rin naman imposible na talagang close sila to the point na komportable sa bahay ng isa't isa. Sa totoong buhay, nangyayari naman talaga iyon, lalo na kung matagal na magkaibigan, may trust na nabuo over time. Pero iba pa rin ang posibilidad sa kumpirmadong katotohanan. Sa ngayon, nasa posible pero hindi pa napapatunayan na level ang balitang ito. 4. Privacy boundaries. Ito ang madalas nakakalimutan. Kahit celebrities sila, may right pa rin sila sa private space. Ang bahay hindi lang basta lugar, ito ay personal sanctuary. Kaya kahit pa may closeness, hindi ibig sabihin na dapat alam na ng publiko ang lahat ng detalye tungkol dito. Mas mahalagang obserbahan. Kung talagang gusto mong makita kung may something, mas reliable ang consistent actions over time, interviews, statements at public behavior, kaysa sa isang isolated na chismis lang. Dagdag na insight. Minsan, ang ganitong balita ay hindi lang tungkol sa kung totoo ba o hindi, kundi tungkol din sa kung bakit ito gustong paniwalaan ng mga tao. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, malinaw na maraming fans ang invested sa possibility na mas malalim na relasyon nila. Sa huli, pwede mo itong tingnan bilang romantic possibility kung fan ka, entertainment rumor kung objective ka, o marketing buzz kung practical ang tingin mo. Depende talaga sa perspective. But for now, wala pa rin itong solid na kumpirmasyon.